Pinili ni Bai ang isa sa maraming luxurious room upang tulugan. Nakaupo sa kama, mukha siyang relax. Sa wakas ay nakakuha ng ilang nararapat na pahinga pagkatapos ilabas ang lahat ng mga pent-up viruses sa loob niya. Ang makabagong mundo ay talaga namang mas komportable. Ngunit habang nakahiga siya sa kama, may isang bagay na hindi ganap na tama. Kaya nagpasya siyang gamitin ang medicinal pillow na ginawa ng traditional Chinese medicine na dinala niya mula sa dungeon. Habang kinukuha niya ang unan mula sa kanyang inventory, nagulat siya na makita ang isang system notification tungkol sa unan. Isang A-grade daily necessity item na pinangalanan ang Ancient Dragon Chinese Medicine Pillow, na nagtataguyod ng tranquility, focus, at nagpapalma din sa spirit. Ginawa na may isang secret formula, ang unan na ito ay nagpapahusay ng sleep quality at nagbibigay ng minor defense laban sa mental attacks, nagpapaginhawa ng mga nerves at nagpapataas ng lifespan, at ang isang prolonged use ay nagpapalakas at nagpapaunlad ng mental fortitude. Biglang umupo si Bai, nakatitig sa unan sa kanyang mga kamay. Ang unan ay naging isang item. Nakita mo, ito ay isang normal na medicinal pillow lamang sa dungeon. Ngayon, habang nakatitig si Bai ng walang imek sa system interface, nalubog sa pag-iisip, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nagsimula siyang buksan ang kanyang inventory upang suriin ang kanyang iba pang mga ari-arian, lamang upang mas magulat. Nagbago ang lahat. Ang vase na dinala niya ay nakalista na ngayon bilang isang S-level city-state probe exhibit. Ang description ay nagsasabing, ito ay isang nilikha na nagpapakita ng painstaking efforts ng mga craftsmen. Kapag ipinapakita sa City-State Architecture Museum, magbibigay ito ng isang bonus sa craftsmanship ng city-state facilities. Ang vase, na simpleng isang decorative item sa kanya noon, ay mayroon na ngayong isang official-sounding title at effect na hindi niya inaasahan. Ang susunod na item na sinuri niya ay ang Living Buddha Relics. Ito ay na-upgrade din sa isang C-grade special material. Ang bagong description ay nagsasabing, ang flesh ng Living Buddha ay refined sa isang sealed environment sa high temperature at isang rare material. Kapag dinala, nagpapataas ng luck by 1 at nagbibigay ng isang defense laban sa evil spirits, nagpapataas nito by 5. Ito ay talaga namang nakakagulat. Ang relics, na simpleng isang curiosity sa kanya, ay tila nagpapakita na ngayon ng higit pa na halaga. Ang mga gold coins na nakolekta niya mula sa dungeon ay nagbago din. Ang mga ito ay ngayon ay labeled ang A-level city-state prop exhibits. Ang description ay nagsasabing, weathered ancient coins. Ang mga coins na ito ay may historical value. Ang pagpapakita sa kanila sa City-State Architecture Museum ay magpapataas ng income ng city-state facilities. Seryoso, paano ang isang bagay na simpleng bilang mga coins ay naging sobrang mahalaga? Nagpatuloy siya sa susunod na item, ang gold ring na dinala niya. Ngayon ay labeled ang Eye of Horus Gold Ring S-level. Ang description ay nagsasaad ng isang ring na pinalamutian ng Eye of Horus ay may isang $5 dolyar recovery ability at maaaring active na maglabas ng isang shield minsan. Ang isang shield ay charged by moonlight. Ang ring ay tila mas makapangyarihan na ngayon at ang paggamit nito ng moonlight para sa isang shield at nagdaragdag ng isang mysterious touch. Nagtataka siya kung paano ang moonlight ay maaaring gamitin sa practical situations. Si Bai ay natigilan, nakatitig sa kanyang inventory sa kawalan ng paniniwala. Mahigit sa kalahati ng mga item na dinala niya sa labas ng dungeon ay ngayon ay nabago sa actual usable items na may mga traits at characteristics. Ito ay hindi tulad ng anumang bagay na naririnig niya. Ang mga item mula sa mga dungeons na Nagel evolve sa tunay na functional props. Iyon ay wild. Ang concept ay tila halos sobrang kakaiba upang unawain. Paano ito nangyari? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang hinaharap? Nagpatuloy siya sa pag-scroll sa kanyang inventory, napapansin na kahit ang pinakasimpleng materials ay na-upgrade sa specialized items. Naalala niya ang isang bagay pa na dinala niya, ang Spear of Longinus. Ang sandata na ito na minsan ibinigay sa kanya by Soren bago siya umalis sa Vatican ay palaging intrigued sa kanya. Ang isang sovereign-level powerhouse mula sa kanyang nakaraang buhay ay gumamit ng parehong spear na ito. At ngayon ay mayroon si Bai ng kanyang sariling version. Nagpasya siyang tingnan ito ng mas malapit.
Habang binubuksan niya ang Spear of Longinus sa kanyang inventory, nakita niya na ito ay naging isang item. Ang description ay nagsasabing Unawakened Spear of Longinus F-Class. Sumimangot siya sa pagbabasa ng natitira. Ang spear ay inilarawan bilang isang special long-handled weapon na may lahat ng attributes +3. Mayroon din itong isang skill na tinatawag na Dark Banishment na nagpapahintulot sa spear na i-repel ang evil, darkness, corruption, abyss, at filth creatures, nagpapataas ng damage na dulot sa mga creatures na ito by $200, $100. Ginagawa nito ang spear na lalong kapaki-pakinabang para sa pagharap sa mga evil entities. Bukod pa rito, mayroon itong isang dusty seal na nagsasaad na ang spear ay unti-unting magi gising habang ang mga evil creatures ay pinapatay. Ang description ay nagpapakita ng mga remaining kills para sa initial awakening, $0 per $10. Nakatitig si Bai sa Spear of Longinus. Ang kanyang mga naisip ay isang halo ng excitement at hesitation. Ang kapangyarihan na ipinangako nito ay napakalaki. Isang sandata na forged upang i-repel ang dark forces, corruption, at evil. Eksakto kung ano ang kailangan niya sa kanyang quest. Ngunit ang mga kinakailangan para sa pag-unlock ng tunay na potential nito ay malinaw. Kailangan itong pumatay ng 10 evil creatures upang i-activate ito. Ang pag-iisip ng paghawak ng isang maalamat na sandata ay nakakakilig. Gayunpaman, isang tinge of doubt ang gumagapang sa kanyang isip. Ang gawain ay hindi magiging madali. Nagpapatuloy si Bai na ang Spear of Longinus, na minsan umiral sa Blue Star, ay ngayon ay naging isang item, isang manifestation ng universe's will, tulad ng maraming ibang bagay na nakatagpo niya. Nagpapatuloy siya na ang lahat na naging isang item ay may mga hidden unique characteristics. Kahit ang spear na ngayon ay nasa kanyang mga kamay ay tila nagdadala ng isang mystery. Ang mas kakaiba pa ay na ito ang tanging Spear of Longinus na alam niya. Nagtataka siya kung si Mr. Longinus, ang sovereign-level powerhouse mula sa kanyang nakaraang buhay, ay maaari pa ring tumataas sa kapangyarihan ng wala ang spear. Ito ay isang pag-iisip na panandaliang sumasakop sa kanyang isip. Ngunit pagkatapos ay isang bagay na hindi inaasahan ang nangyayari. Isang biglaang matalim na sakit ang tumama sa kanyang palad, ginagawa siyang mapa-atras. Ang kanyang kamay ay nararamdaman na tulad ng ito ay nasusunog. Nang walang pag-iisip, itinapon niya ang spear sa kama, sinusubukan na kalugan ang discomfort. Ang kanyang palad ay ngayon ay maliwanag na pula, ang balat ay inflamed. Nakatitig si Bai dito, nalilito. Sinusuri niya ang kanyang kamay ng mas malapitan at napagtanto na may isang sinking feeling na ang spear ay near-reject siya. Ang kanyang palad ay nararamdaman na tulad ng ito ay nasunugbay ang paghawak ng sandata. Ang intensity ng sakit ay nagsasabi sa kanya na ang sandata na ito ay hindi para sa kanya. Hindi bababa sa ngayon. Hindi niya mapigilan na isipin na tulad ng pag-repel ng spear sa evil forces, maaaring makita niya siya bilang isa sa mga very forces na iyon, evil, dark, corrupted, abyssal, o filthy. Iyon ang maaaring tanging paliwanag para sa painful reaction. Ang realization ay nananatili sa loob. Hindi niya magagamit ang spear, hindi bababa sa hindi nang walang pagdurusa ng mas severe consequences. Ang katotohanan na ang spear ay F-level lamang ay ginagawa itong masakit na sapat. Kung ito ay na-upgrade sa S-rank, natatakot siya na maaaring literal na tunawin siya. Bumantong hininga si Bai, kinukuskus ang kanyang masakit na palad, alam niya kung ano ang kailangang gawin. Ang Spear of Longinus ay sobrang mapanganib para sa kanya upang hawakan sa kasalukuyan nitong estado. Walang kailangan para sa kanya upang ipagsapalaran ang kanyang sariling well-being. Sa isang huling tingin sa sandata, nagpasya siya na iiwan niya ito sa kanyang inventory. Nangangalap ng alikabok hanggat kinakailangan. Sa ganitong paraan, magiging isa pang bagay sa mundo na maaaring magdulot ng isang banta sa kanya. Pagkatapos nito, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Sigurado siya na inilock niya ito kanina. Nang walang babala, isang kutsilyo ang lumitaw at lumipad ng tuwid sa kanya. Hinawakan niya ang kutsilyo sa mid-air gamit ang kanyang mga daliri, pinipigilan ito. Naramdaman ni Bai na mayroong sumusubok na itulak ang kutsilyo, ngunit ang kanilang grip ay sobrang mahina para sa kanya. Iniisip niya na hindi niya makita ang umaatake sa alinman sa kanyang virus detection o thermal vision.
Nangangahulugan ito na ang tao ay invisible. Dapat itong isang spiritual being na kumokontrol sa kutsilyo. Ipinapalagay ni Bai na ang spirit ay mahina dahil maaari lamang itong mag-manipulate ng mga objects upang unique. Hinihulaan niya na ang level ng spirit ay dapat na mababa. Alam ni Bai na maaari niyang gamitin ang kanyang Hellfire upang sirain ang spirit, ngunit sisirain din ito ang silid. Nararamdaman niya ang frustration. Sa halos $300 spiritual power, mayroon lamang siyang isang skill na maaaring makasakit sa mga spirits. Alam niya na kailangan niya ng isang mas mahusay na paraan upang harapin ang ganitong uri ng atake. Ang kutsilyo ay dumulas mula sa kanyang grip at umaatake muli, ngunit sa oras na ito ibababa ni Bai ang kanyang ulo at iniiwasan ito. Iniisip niya ang kanyang mga options at nagpasya na suriin ang kanyang system. Nakolekta niya ang virus points mula sa city defense at mga dungeons. Umaasa siya na maaari siyang makahanap ng isang mas epektibong skill para sa sitwasyon na ito. Ang Black Light Virus ay hindi tila kapaki-pakinabang laban sa mga spirits. Marahil ang Spirit Power Virus series ay maaaring makatulong. Gayunpaman, kapag sinuri niya, napagtanto niya na walang virus ang maaaring mag-unlock ng Spirit Power Skill Tree. Tumayo si Bai ng may determinasyon. Sinasabi niya sa kanyang sarili na makakahanap siya ng isang paraan upang hawakan ito. Kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol sa kung paano harapin ang mga spirits at spiritual power. Ang kutsilyo ay nagpapatuloy sa pag-atake, ngunit si Bai ay patuloy na nagdo-dodge. Nararamdaman niya ang confidence na mayroon siyang sapat na virus points na ngayon. Pagkatapos nito, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen na nagpapatunay na ang kanyang virus ay nag-evolve. Ang zombie virus ay nagbago sa original virus. Pagkatapos nito, ang original virus ay nag-evolve sa T-virus. Pagkatapos ang T-virus ay nagbabago muli sa Spirit Power Enhanced T-virus. Sa parehong oras, isang bagay na kakaiba ang nangyayari. Ang kutsilyo na umaatake sa kanya ay biglang pinigilan ng isa pang kutsilyo. Ang dalawang kutsilyo ay tila nagbabanggaan sa bawat isa na tulad ng sila ay nakikipaglaban. Nagtataka si Bai kung bakit tumigil ang atake. Sumuko na ba ang spirit na nagpapatakbo sa kutsilyo? Iniisip niya na ang spirit ay maaaring tumakas. Curious tungkol sa spirit, nagpasya si Bai na tingnan kung anong uri ng spirit iyon. Ang isa pang notification ang lumitaw na nagsasabi sa kanya na ang exclusive skill para sa Spirit Power Enhanced T-Virus ay na-unlock. Kasama sa mga skills ang Psychic Mastery at Psychic Perception. Bukod pa rito, ang Virus Enhancement ay nag-unlock ng isang bagong support skill, Psychic Vision. Napagtanto ni Bai na sa mga bagong abilities na ito, maaari na niyang madama ang mga spirits at ang kanilang mga aksyon ng mas malinaw. Ginamit ni Bai ang kanyang newly unlocked Psychic Vision, at tumingin ng malapitan sa mga spirits. Nagulat siya na makita na mayroong dalawang batang babae. Ang mas matanda ay ang umaatake sa kanya habang ang mas bata ay tila sumusubok na pigilan siya. Ang nakatatandang kapatid na babae na pinangalanang Yenko ay galit na galit. Ipinipilit niya na hayaang patayin siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Yenyo. Naniniwala siya na si Bai ay isang masamang tao at hindi dapat payagan na pumasok sa kanilang bahay. Si Bai ay nagulat at natigilan sa lugar. Nagpapatuloy siya kung gaano complete ang mga spirits na ito. Tila mayroon silang isang high level of intelligence at napagtanto niya na hindi sila low-level spirits. Nagtataka siya kung bakit ginagamit ng nakatatandang kapatid na babae ang isang kitchen knife upang atakihin siya. Hindi ito makatuwiran para sa isang spirit na may gayong kapangyarihan. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang psychic perception upang matuto ng higit pa tungkol sa kanila. Ang isang notification ang lumitaw na nagbubunyag ng mga details tungkol sa mga spirits. Ang pangalan ng nakatatandang kapatid na babae ay Yenko. Siya ay isang evolver na may dalawang unique spirit bodies. Ang kanyang mga talents ay nakalista bilang Evil Spirit S rank at mayroon siyang mga abilities na tulad ng controlling objects, invading evil thoughts, at absorbing yin energy. Ang nakababatang kapatid na babae, si Yenyo, ay isang evolver din na may dual spirit bodies. Gayunpaman, ang kanyang mga talents ay Good Spirit S rank. Ang kanyang mga abilities ay kasama ang controlling things, soothing with kind thoughts, at containing yang energy.
Si Bai ay namangha sa kapangyarihan na taglay ng dalawang spirits na ito. Galit pa rin si Yenko, hinihingi na payagan siya ng kanyang kapatid na patayin siya, ngunit nakikipagtalo si Yenyu sa kanya, pinapaalalahanan siya na hindi siya sinaktan ni Bai at hinihimok siyang kumalma. Ikinross ni Bai ang kanyang mga braso, nag-iisip tungkol sa kung ano ang natutunan niya. Parehong sina Yenko at Yenyu ay mga evolvers. Hindi niya nakita ang maraming evolvers na ang mga forms ay nagbabago dahil sa kanilang mga talents, at ang dalawang ito ay hindi pangkaraniwan. Nararamdaman niya ang kanilang kapangyarihan, at nararamdaman niya na sila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga spirits. Bigla, sinubukan ni Yenko na umatake muli, ngunit bago niya masaksak si Bai, mabilis na hinawakan ni Bai ang kanyang kamay. Sinabi niya sa kanya na kumalma at ipinaliwanag na hindi niya siya sasaktan. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang kanyang psychic energy upang maramdaman niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Ang kanyang spiritual power ay mas malaki kaysa sa kanya, higit sa $20 beses na mas malakas. Nagbigay siya ng isang babala. Kung siya ay magdulot ng anumang problema, papahiyay niya silang dalawa ng kanyang kapatid. Hinuyam ni Yenko ang kanyang mga ngipin sa galit, malinaw na ayaw sumuko. Sa parehong oras, humakbang pasulong si Yano, nagtatanong kay Bai na huwag saktan ang kanyang kapatid. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.